Magandang hapon mga kapares, ang liham natin ay galing kay Peachy. Dear Ate Karen, good afternoon to you and to all listeners of Yes FM. Simula nang marinig namin ang iba't ibang kwento galing sa inyong mga tagapakinig, ay nainganyo kami sa office. At every after lunch ay nakikinig kami ng mga stories sa radyo. Nakatutok talaga kami sa inyong programang Yes Diaries Book 2 at ang pinaka-favorite lang namin ay iyong mga kwento ng mga taong in love and in despair. Matagal ko nang gustong i-share ang kwento ko. Kaso, hindi ko masasabing malungkot ang story ko, but rather, masaya ang ending ng mga ito. Gusto ko sanang i-share ang kwento namin ng husband ko na sa simula ay pakiramdam namin ay kalaban namin ang lahat ng tao sa mundo. Na in the end ay kami pa rin in spite of those who are against us. Just call me Peachy. 10 months married to my loving husband Gabriel. Pareho kaming committed sa iba noong nag-meet kami ni Gabriel. During that time, nasa ibang bansa ang boyfriend ko na tawagin na lang natin sa pangalang Mr. N. Ang girlfriend naman ni Gabriel ay narito lang sa Pilipinas. Botong-boto ang family ko kay Mr. N, Ate Karen. Almost 4 years na kami ni Mr. N nang umalis siya ng Pilipinas. Mabait si Mr. N at kailanman ay hindi ko naisip na ipagpalit siya sa kahit kanino man. Hanggang sa nakilala ko si Gabriel. Wala kaming masamang intensyon sa isa't isa ni Gabriel. Naging magkaibigan kami at tanging iyon lamang ang relasyon naming dalawa. Palibhasa, magkasama kami sa isang kumpanya. Araw-araw ay nagkakausap kami at lalong napapalapit sa isa't isa. Alam yun pareho ng aming mga karelasyon noong mga panahong yon. Hindi ako naglihim kay Mr. M tungkol kay Gabriel at gayon din si Gabriel tungkol sa akin, sa kanyang girlfriend. Hanggang sa isang umaga na magkasabay kami sa shuttle service ng aming kumpanya, ay napansin ko na parang matamlay si Gabriel at doon ko nalaman na naghiwalay na pala sila ng girlfriend niya sa kadahilan ng mayroon na itong ibang boyfriend. Naawa ako kay Gabriel, kung kaya't nasabi ko sa sarili ko na tutulungan ko itong taong ito upang malimutan niya ang sakit na nararamdaman niya. Lalo kaming naging close sa isa't isa hanggang sa naramdaman na lamang namin na mahal na pala namin ang isa't isa. Hindi lamang bilang kaibigan, kundi higit pa roon. Sa madaling salita, naging kami ni Gabriel formally nang walang kaalam-alam si Mr. N. Hindi ko masabi kay Mr. N sa sulat na mayroon na akong ibang mahal dahil during that time, hindi ko pa masiguro kung talagang mahal ko na nga ba si Gabriel o nangungulila lang ako kay Mr. N. Nang malaman ng family ko ang tungkol sa aming dalawa ni Gabriel ay sobra-sobra ang pagtutol nila dahil si Mr. N talaga ang gusto nila para sa akin. Halos araw-araw ay mugto ang aking mga mata sa tuwing ako ay papasok sa trabaho dahil sa araw-araw ay pinapagalitan at pinagsasalitaan ako ng masasakit ng aking pamilya hanggang sa dumating sa punto na sa kauna-unahang pagkakataon ay nasasaktan na ako ng aking pamilya. Sinubukan namin na maghiwalay ni Gabriel, subalit hindi namin talaga kaya. Lahat ng paraan ay ginawa ng pamilya ko upang mapaghiwalay kaming dalawa ni Gabriel, to the point na tinawagan pa nila sa telepono si Mr. M sa ibang bansa upang pauwiin dito sa Pilipinas at nang kami ay makapagpakasal na. Subalit hindi rin nakauwi si Mr. N. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan ay naisipan ko na sabihin kay Mr. N ang totoo at tuluyan ng makipaghiwalay sa kanya. Sa madaling salita, naghiwalay na kami ni Mr. N at kami ni Gabriel ay patuloy na lumalaban sa mga taong pilit kaming pinaghihiwalay.
Lumipas ang 2 taon, hindi pa din matanggap ng pamilya ko si Gabriel kahit na nagpapakatao itong pumupunta sa aming bahay at binabastos siya ng pamilya ko. Dumating ang oras na nagkita kami ng hindi sinasadya ni Mr. N. Kadarating lang niya sa Pilipinas noon. Sabi niya magkita raw kami sa ibang lugar upang makapag-usap. Pumayag naman ako sa dahilang mapatunayan ko kung may pagmamahal pa ako sa kanya.